Yun, so ayusin natin yung paa nung inakay natin na Crimino Opa rito. So bali nag-splay legs. Bumabad kasi siya dun sa dito, yung walang wala masyadong nest material. So nag-splay yung legs niya. So ayusin natin. Naayos naman yan, tatalian lang natin. So kuhain muna natin. Sayang to, Crimino Opa pa naman to, red eye. Crimino Opa. So ayusin natin. Let's go. So nag-splay leg siya kasi doon siya bumabad sa sa walang nesting materials. Hindi natin napansin kasi binaba ko na yung aviary. So doon tayo sa taas, mostly nag-i-stay. So napabayaan, naging splay leg. So ayusin natin, try natin i-fix, pero tingin ko ma-fix to kasi yung alaga nating kalapate sa taas, naging ganito rin yung paa, pero ngayon okay na siya, tinanggal ko na rin. Bali ang gagawin natin dito, tatalian natin yung paa. So tara, bigyan ko na lang ulit mamaya, tatalian ko muna. Alright, yan. So bali natalian na natin yung paa niya. Ito na yung magiging itsura niya. So ganito, yan. So tatalian nyo lang ng ganyan. Make sure na maluwag lang yung pinagtalian nyo, huwag masikip kasi baka maputol yung paa nila. So ganyan lang, tatalian nyo lang ng ganyan. Pag nag-splay legs yung inyong mga inakay. So nangyayari din to sa kalapate kasi may nangyari na rin na ganito sa kalapate. Ganito rin kaliit, splay legs. So tinalian ko rin, parang ganito lang. Yan. Tinalian ko rin ng ganyan. So ngayon malaki na siya, okay na siya. Diretso na yung paa niya, maayos na yung paglakad. So tingin ko magiging okay rin to. Nangyayari to pagka bumabad siya dun sa pwesto sa nest box na walang nest material. So, kumbaga walang nakakapitan yung paa niya. So nagiging splay. So ganito lang yung para umayos yung paa nila. So update ko kayo pagka malaki na to, kung magiging okay yung kanyang paa. So bale Crimino Opa yung lumabas na inakay nila na isa. So ito yung mga nasa previous vlog ko. Ito kapatid nila to. So nag-anak na uli, nag-inakay na uli yung ating Opa DF split ino. Bali green yun tsaka fire blue. So kaya naglalabas talaga siya ng Crimino Opa tsaka Lutino Opa. So bali ang lumabas ngayon is Crimino Opa. So update ko kayo dito. Videohan natin habang lumalaki siya, para meron naman tayong na-upload uli dito sa ating channel. Alright, so ganito lang yan guys, pag-fix ng paa ng mga splay legs na inakay natin. So alright, balik na natin to ron. So balik na natin sa kanyang nest, sa kanyang magulang. Alright, bali nandito na yung ating aviary. Lipat na rito sa baba. Ayan, balik na natin. Alright. Ayan, so update ko na lang kayo sa sitwasyon niya sa aking mga next na video. Alright. Bali nandito yung ating kalapate na naging splay legs din nung inakay pa. So eto. So ayan na siya ngayon. Okay na yung paa niya. Diba? Nakakalakad na siya na maayos. So naging splay legs din to. Tinalian lang din natin. So ayan, okay na siya ngayon. Bali maglalaro din tayo ng MacArthur sa PHA. So ayan, meron tayong super set sa club, tsaka
MacArthur ng PHA. So singsingan na natin tong isa. So bali 20 tong ganito natin. Almost paubos na. So discarding natin ngayon, inagahan na natin yung pagbe-breed kasi napansin ko pagka 6 month pababa yung ibon, madalas nagkakasakit sa karera. So pag pa-derby na, yun na, tatamaan na sila ng mga sakit. So usually dyan sore crop saka baliling yung tumatama. So napansin ko lang yun kasi yung iba nating nilaban na may edad na, so sila yung natitira sa dulo. Kumbaga sila medyo immune na sila sa mga sakit, mga virus. So discarding natin ngayon sa sunod na South. Magbe-breed na tayo ng maaga ngayon. So singsingan na natin to para sa 2024 South MacArthur race. Alright, yan, yung isa lang muna yung siningsingan natin kasi medyo maliit pa tong isa eh. So pag mga gantong kalaki na, so yan, pwede na to singsingan. So yan, nakabitan na natin. PHA to, MacArthur 2024. Saka club ring namin, super set. So yan. So nag-early na tayo ng breed para sa South next year 2024. So kumbaga babawasan natin yung mga warriors natin na tinatamaan ng sakit dahil sa kabataan pag kinakarera. So agahan natin yung pagbe-breed ngayon. So try natin yung result next year. Yan, so ito yung ating mga isa sa mga bagong warriors dito sa ating loft. So bali ang discarte natin ngayon, medyo nagbo-bombit na tayo. So ito yung pampalakas ng kanilang immune system. So bali medyo magdadagdag tayo sa ating mga program, sa ating mga warriors panglaban natin sa race. So napansin ko kasi mostly talaga nagkakasakit yung mga kalapate. So siguro kailangan natin dagdagan ng vitamins, yung pamboost ng immunity sa kalapate habang bata pa lang. So tatry natin yan, tingnan natin kung mababawasan na yung mga nilalaban natin sa race, yung mga nagkakasakit. So bali dun tayo napupuruhan So pagdating ng derby, onti na lang yung ating nailalaban kasi pag may sakit na, matik na yun, di na yun uuwi pagka kinarga nyo, lalo na pag malayo na. So ngayon magdadagdag tayo ng program. So tatry natin dagdagan yung kanilang immune system. Kumbaga ibuboost natin yung immune system nila, yung health nila i-improve natin para pag sa karera na mabawasan na yung ating casualty na mga nagkakasakit na kalapate. So usually yung sakit na nai-encounter natin so far is yung sore crop, yung matubig yung crop nila. So kaya nagtatay sila, yung tae nila tubig na lang na may halong green. So saka yung baliling, saka yung umaalog yung ulo. So yan yung normally nating na-encounter dito sa ating pagkakarera sa past few years. So lagpas na tayong 1 year nag-iibon. So yung ating mga na-experience. So ngayon magdadagdag tayo ng program. Kumbaga dito, kumbaga inakay pa lang, buboost na natin yung immune system nila. Dadagdagan natin yung strength nila sa health. So ito, magbobombe tayo. So all naturals lang tong gagamitin natin. Usually mga dahon, malunggay, oregano, something like that. So ibuboost natin yung kanilang immune system. Tingnan natin yung result next year. So itong mga preparation ko na to, bali pang South 2024. So bumili tayo ng MacArthur ring. So meron tayong 20 na ilalaro. So lahat yan ibuboost natin yung kanilang immune system, at saka inagahan na rin natin yung ating pagbe-breed. Yun na sinabi ko kanina, napapansin ko lang pag bata pa yung nilalaban natin, mga 7 pababa, mga ganon, 7 months pababa, kadalasan talaga tinatamaan ng sakit. So ang nangyayari, hindi na natin nilalaban. Kumbaga ganon din hindi na rin makakauwi pagka ganon. So natitira lang yung mga
mga may edad na, mga 9 months pataas usually, napapansin ko yan na hindi na tinatamaan. So kaya ang ginawa natin ngayon, kumuha na tayo ng ring and then nag-breed na tayo agad para mga saktong mga 1 year pataas na pagkadating ng derby. So yan yung mga diskarte natin ginawa. Check natin, tingnan natin next year South MacArthur, tingnan natin kung kakana na tayo ulit. Alright, so ito yung mga natitira natin dito nga nasa flight. So meron pa tayo rito mga wild type Personata, and then meron pa tayo rito mga Opa, Pale Follow. So yun yung mga nandito pa natin sa flight. Kasi mostly ng ating African Lovebird nasa baba na, nilipat natin sa baba. So dito ko natatapusin yung ating video. Kita-kita na lang ulit tayo sa aking next video dito sa ating channel, Buboy Esmeralda Law. Alright.